Yes. Hello. I'm here again. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Mga kamemanimudang dyan. Wag mo munang scroll. Makinig naman. Tambay ka muna, please. Makinig ka muna sa kamemahanimudang. Naman. Mas maganda na yung nakikinig ka at busy ka sa mga ka-all around dyan. Makinig. Please, makinig sa aking kamemahan. Okay, kung saan man lupalop kayo ng bansa at ng mundo, mga kamemanimudang, mag-ingat po, ingat po tayo ha. At naway gabayan po kayo ni Papa God sa lahat ng mga ginagawa niyo po. Salamat po sa pag-intindi sa akin. Salamat po sa pakikinig at nawa po sana'y wag naman po sanang makinig lang. Paki-subscribe naman at paki-comment na rin. Please po. At kung matibay ang sikmura mo, pwede bang pa-share na rin? Okay. At eto nga po. Reminder ko lang po, no? Reminder lang sa mga ama ng tahanan. Wag kalimutang maglaan ng oras para sa asawa at anak. Ang pera, kikitain lang yan eh. Pero ang oras, di na may babalik kapag sa maling bagay ginagamit. Diba? Reminder lang sa atin. Hindi na rin siyempre sa mga ama, dahil hindi lang naman mga ama sa ngayon ang nagwo-work para sa family. Minsan, madalas, mag-asawa at minsan naman ay yung si mother, si mudang, 'di ba? Naway alam nyo ba sa panahon ngayon, ang hirap isipin na isang isang pitik mo lang, ubos na yung 1,000 mo. Samantalang ang dala mo na lang pag-uwi, tinapay, tuyo, mantika, itlog. Pa tapos pag bigla kang pumasok pag nakapasok ka na sa loob ng bahay nila, pag mo na yung binili mo, para kang biglang pinitik, ah, para kang na-hypnotize, "Asan na yung 1,000 ko?" Gano'n. Eh, kung gano'n ang kaperahan natin, ay sus me, naku hindi na malayo siyempre ang buhay natin, 'di ba? Kaya sa ating mga ka-OFW diyan, kayo mga OFW, mga mga ama, ina, anak, gano'n. Spend natin yung time. Spend natin yung time. Alam nyo ba, kung kayo, sabihin na natin kayong mga kamudang na OFW, no? Once na uuwi kayo, siyempre, ang focus nyo is yung mga family nyo, yung anak nyo, gano'n, na mag-spend kayo ng time para sa kanila. At bilang isang asawa ng isang OFW na nandito sa bahay, ang masasabi ko lang sa inyo, masarap, masaya na mapaglaanan ng budget o kaperahan ang pag-uwi nyo. Mag-iisip kung saan kayo mamamasyal, saan kayo ganito, saan kayo gano'n. Oo, masaya yon, masaya siyempre. Pero sa kalagayan ng mundo natin, sa kalagayan ng sitwasyon ng natin, ng kaperahan, hindi naman biro ang paghihirap niyo diyan, 'di ba? Huwag niyo sanayin yung mga kamag-anak niyo at kapamilya niyo sa tuwing uuwi kayo, matik ng piyesta. Hindi po gano'n. Naku, alam kong napakahirap ng buhay niyo diyan. Ngayon, alam niyo ba ang teknik pag-uuwi kayo? Oo, mag-spend kayo mag-aano talaga kayo, mag-iipon talaga kayo ng pera para may pang-pauwi kayo, mag-happy-happy.
kahit sa isang buwan kayong magkauwi, kahit isang beses lang kayo magsama-sama ng family mo ng family mo, gano'n. Spend family mo na pamilya mo as in asawa mo, anak mo, mag-spend kayo ng time kahit hindi sa mamahaling lugar, pero napaka-precious yung moment nun. Naramdam nila yung pag-uwi mo na yung kasabikan. Gano'n, hindi yung, "Sige bili ka niyan, sige bili ka nito, bili ka niyan." Bilhan mo ng mga gadget yung anak mo, bilhan mo, alam mong kailangan nila yun. Pero no, 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 no. No po. Spend mo yung time para sa kanila. Ipaliwanag mo sa kanila na hindi puwedeng gano'n, na hindi ako nagpakahirap para sa gadget o gano'n. Oo, nagpakahirap kayo para sa pamilya mo, para maging maligaya yung mga pero pero isipin niyo rin, one time pag-uuwi kayo, idalhin niyo sa mall yung anak niyo, "O bili kayo ng ganyan, o sige ibibili kita ng damit, ibibili kita ng gano'n." Bah, puwede mo naman bili sa ukay-ukay. Kung may cellphone ang anak mo, kung puwede pa naman, bakit hindi, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Hindi naman sa ang sa akin lang naman is maramdaman nila na yung paghihirap mo, basta nandito kayo sa bahay, masarap ang pagkain niyo, sama-sama kayo, nagpe-pray kayo bago kumain, sama-sama kayo, nagbabanding kayo, nagkukuwentuhan kayo, at ang pinakaimportante, sa isang taon, isang buwan kayong uuwi, mga kamudang o mga ka-sir, sana may 1, 2, 3 na oras na 1, 2, 3 na pagkakataon na magkaroon kayo ng heart to heart talk ng bawat isa sa inyo. Ilabas niyo kung ano yung hinay niyo sa nararamdaman niyo, ilabas niyo lahat kahit alam niyong ma-o-offend o masasaktan, pero mas maganda habang kasama mo ang asawa mo, kasama ang mga anak mo, sabihin mo sa kanila kung ano yung nararamdaman. Hingin mo sa kanila yung kanilang nararamdaman din. Mag-open forum po kayo. Okay? Napakasarap ng kung aalis ka man, ang sarap sa pakiramdam na yung bigat sa dibdib mo o yung saya na doble, doble, doble. Tapos, happening ulit, kain kung saan-saan, pero sa panahon ngayon, di mo na kailangan kumain sa kung saan-saan na restaurant. Ay, nandiyan si University of YouTube. Pagbili ka ng mga anik-anik sa palengke at banding na rin yun na pagluto-luto kayo na mag-Buddha fight kayo sa inyong tahanan, di ba? Ganun lang mga ka-OFW. Ay, bakit ka-OFW? Hindi pala ako OFW. Kasi ramdam ko kayo. Ramdam ko yung hirap. Kasi tapos pagbalik nyo, wala na, inuutang na yung pang kailangan dalhin nyo. O ultimo mga kailangan nyo pansarili nyo na sana may kutkutin kayo or may gamot kayo na dala-dala na kahit papano mas okay dito bilhin. Mabili nyo, pero pagdating sa ganong bagay, hirap na kayo, sasabihin nyo okay lang. Pero deep inside, alam nyo ba sa asawa masakit yun. Masakit yun na gano'n na lahat binuhos na sa inyo tapos gano'n. Pero sa mga asawa din, nakakaintindi. Syempre mag set aside na ng pera para sa gano'n na pag-alis ni mister o ni misis na kahit papaano may maipadala ka kahit yung pinaka-importante lang para sa kanya. Alam mo, mga mudang, napakasarap ng pakiramdam din na sa bawat pag-uwi mo, yung ramdam ng asawa mo na namimiss mo siya. Na hindi namimiss mo yung kachat mo. Yung si batch. Batch. Batching kita.
Oo. Kasi sa isang taon, 30 days ka lang makakasama yung misis mo bukod sa pag-uusap-usap, wala yan. Mga I love you, wala yan. Mga I love you na yan. Oo, nag-a-I love you ka, pwede namang pero may mas maraming panahon na mag-a-I love you ang bawat isa kasi busy. I love you ng labas sa ilong, parang gano'n. Hindi mo ramdam, "Okey, I love you, oh, ingat, love you," gano'n. Parang umay, 'di ba? Paramdaman lang natin yung init ng totoong pagmamahal, nabawi lahat. Kumbaga i-full charge mo ng buo lahat, i-full charge mo ng buong lahat yung iyong mga kasabikan at pagmamahal sa bawat isa sa inyo, dahil sa mga anak mo. Spend mo yung time kasi kagaya ng 1,000, isang pitik lang, hindi natin alam ang kahihinatnan natin sa buhay. Yun lang naman yung tanging hiling namin na nandito sa dito na nasa bahay gano'n. 'Pag umuuwi ang asawa, maramdaman namin yung init ng pagmamahal, ng totoong siya, ng hindi lang kasi umuwi, gano'n. Sige, next time na lang. Okey sige mga mema ni Budang. Medyo nakulangan tayo 'no at may part 2 'to kung pagtiyatiyagaan niyo pa. Okey, tandaan niyo yung huling sinabi ni Budang. Ay bahala ka na sa komento mo nang magkaroon ka ng participate sa kakambunganga ni Budang. Thank you. Thank you sa inyo, thank you mga listener. We love you. God bless you all. Love you.